At kaugnay pa rin po ng malagim na insidenteng yan, yung pagsabog sa katedral sa Jolo sa Sulu. Makakausap natin GMA News Stringer na itatagod lamang po natin sa pangalang Amira para sa kanyang kaligtasan. Amira, magandang umaga. Magandang umaga po. Pakikwento mo nga sa amin ang iyong nakita, narinig, naramdaman sa blast site matapos ng pagsabog, Amira. Pagkatapos po na may malakas po na dalawang pagsabog sunod-sunod. Nasaan ka noon, noong mga oras sa yon? Opo. Napapunta po kami, napatakbo po kami doon sa site at nakita po namin ang mabilis na pag-responde ng mga kapulisan at mga sundalo natin. Tapos po, wasak po yung loob ng simbahan at yung nasa harap niya at kasali na po yung mga maliliit na tindahan sa gilid. So, nagkalat po yung mga pira-pirasong katawan ng mga kasundaluhan, mga nagsisimba doon kasi nangyari po ito during the Sunday Mass at around 8:20 a.m. Dalawang magkasunod yan, Amira, di ba? Gaano katagal yung pagitan ng dalawang pagsabog? Mga 3 minutes lang po kasi mga 8:20 tapos 8:23, ganon po. Okay. And then, ano yung mga sunod na nangyari noon, Amira? Yung sumunod na nangyari po, so lahat po ng mga nag-respond, kinordon na agad po naman mabilis na kinordon ng mga otoridad yung area kung saan nangyari ang pagsabog. So lahat po ng mga tao diyan nakita namin na nagkalat yung mga laman, yung mga pirasong katawan. Yun po yung nangyari doon. Tapos dinala po sila sa iba't ibang hospital dito sa Jolo. Amira, initially kahapon lumabas yung info, 27 yung patay o higit pa. Tapos ngayon, as of the latest update, nasa 20, ano? May panibago bang update? Baka tumaas pa o dumami pa yung mga namatay o nasaktan? Hindi kahapon po, around 2 p.m., nakausap po natin yung Municipal Cause and Incident Command. Sabi po niya sa amin, yung tagapagsalita po nila si Fagri Ugo, sabi po niya, as of 2 p.m., 27 po yung patay at saka 763 ang sugatan. So sa ngayon wala pang panibagong update kasi Wala pa. na-imagine lang natin sa nangyaring pagsabog na yan, baka yung ibang mga injured nagtamo talaga ng napakatinding pinsala at baka hindi na na-survive yung kanilang tinamo. Of course po. Pero po, yung mga matitindi po yung pinsala, agad-agad po natin nilang itinakay po sa helicopter at para dalhin po sa mas magandang hospital sa Zamboanga. Sa ngayon, Amira, kumusta ang pangkalahatang sitwasyon dyan sa Jolo? Sa ngayon po, ang pangkalahatang sitwasyon, matindi pa rin po ang pinapairal na seguridad. Bawal po dumaan kung saan nangyari ang pinangyarihan ng pagsabog. Mahigpit po yung sinicheck po lahat ang in and out na yung mga labasan papunta sa iba't ibang lugar dito sa Sulu. Sinicheck po ng mga authority yan. Marami po tayong nagkalat ng mga sundalo, kapulisan natin sa daan. I would imagine medyo namamayani ngayon yung takot lalo sa mga residente ng Jolo, Amira. Opo. Particular kahit po kami na medyo nakakapasok doon sa area. Tinakabahan po kami kasi nakikita po namin talaga yung parang hindi mo po ma-imagine kung paano po naghiyawan ng tao, kung yung mga laman na hindi mo po yung kayang tingnan kasi being tao. So parang iba po yung naramdaman namin nung kahapon Kaya ngayon kahit na wala na pong klase ang public at saka private school, tinigil po yung ngayon. Nag po kami ng holiday dito sa Jolo. Tapos yun nga, yung nabanggit mo, walang pasok ngayon, ano? Yung ibang mga establishmento, marami ba yung mga nagsara ngayon, ngayong araw na to? Yes, marami po. Kahapon pa po sarado lahat. Kasi po yung kahit yung malayo-layo ng restaurant from the vicinity of the yung incident po, na nawasak pa po yung mga yung mga bintana niya na salamin, nagkahulog-hulog po. Tapos sa ngayon na-clear na ba kasi hindi natin masabi hindi natin maalam yung utak ng mga terorista na yan. Baka meron pang iba na itinanim na bomba. Na-clear na ba ng mga kasundaluhan at kapulisan natin ang mga posible pang atakihin diyan? Opo, may mga haka-haka lang po na baka po mayroon pa pong kasi
Siyempre, for security din po, ito, hindi po dating ano. May mga haka-haka po na posibleng may mga ganon. Kaya dobleng ingat po ang ginagawa ng mga authority dito at pinag-iingat po ang mamamayan ng sulok para po nga hindi maulit yung nangyaring insidente ngayon. At siyempre, patuloy na pag-iingat sa inyo din, Amira. Salamat sa iyong pagbibigay ng update sa amin dyan sa sitwasyon sa Holosulu. Mag-ingat kayo. Thank you. Thank you po, Uncle. GMA News Stringer, Amira.